Welcome sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ang layunin po namin ay hindi makapanakit ng damdamin ng iba, kundi makapagturo ng karagdagang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng tamang paghahati. Isang mapagpalang araw pong muli sa lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay Rightly Divided pang-14 na may pamagat na ano ang layunin ng bawat dispensasyon? Mga talata. Roma Kabanatang 11, talatang 32. Galacia Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 24. Efeso Kabanatang 1, talatang 9 at 10. Efeso Kabanatang 3, talatang 2. Pangalawang Timoteo Kabanatang 2, talatang 15. Katotohanan. Matapos nating maunawaan kung ano ang isang dispensation at kung bakit may iba't ibang dispensasyon sa Biblia, isang mahalagang tanong ang kasunod, ano ang layunin ng bawat dispensasyon? Nagkaroon ba ang Diyos ng iba't ibang dispensasyon dahil nagkamali ang kanyang plano? Hindi. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkamali. Sa kanyang walang hanggang karunungan, pinili niyang ihayag ang kanyang layunin ng paunti-unti sa iba't ibang panahon. Sa bawat dispensasyon, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kabanalan, katarungan, karunungan at biyaya. Kasabay nito, ipinakikita rin niya ang tunay na kalagayan ng tao. Paulit-ulit na makikita sa kasulatan na kahit gaano kalinaw ang kapahayagan ng Diyos, ang tao ay patuloy na nagkukulang at nangangailangan ng kanyang biyaya. Right Division Insight. Bagamat magkakaiba ang mga dispensasyon, mapapansin ang isang paulit-ulit na pattern sa kasulatan, may bagong kapahayagang ibinibigay ang Diyos. May pananagutang ipinagkakatiwala sa tao. Sinusubok ang tao ayon sa kapahayagang iyon. Nabibigo ang tao dahil sa kasalanan. May matuwid na paghuhukom ang Diyos. At sa kabila ng kabiguan ng tao, nagpapatuloy ang biyaya at layunin ng Diyos. Ipinakikita nito na ang pinakamalaking problema ay hindi ang iba't ibang dispensasyon. Ang problema ay ang makasalanang kalagayan ng tao. At ang tanging lunas ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Application. Ang pag-aaral ng mga dispensasyon ay hindi lamang upang magkaroon ng kaalaman sa Biblia. Layunin nitong makita natin ang katapatan ng Diyos sa bawat panahon at ang ating lubos na pangangailangan kay Kristo. Habang nakikita natin ang kabiguan ng tao sa bawat dispensasyon, lalo nating pinahahalagahan ang katotohanang ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ito rin ang nagtuturo sa atin na magtiwala sa salita ng Diyos at mamuhay ayon sa kapahayagang ibinigay niya para sa panahong ating kinabibilangan. Takeaway. Ang layunin ng bawat dispensasyon ay ipakita ang katapatan ng Diyos at ihayag ang tunay na kalagayan ng tao. Sa bawat panahon, ipinakikita ng Diyos ang kanyang layunin. Sa bawat panahon, nabibigo ang tao. Ngunit sa bawat panahon, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang plano ng pagtubos na natutupad kay Hesukristo. Gospel Reminder. Ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan bilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasa ninyo ito. Inihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa 17, 11. Naway ang ating pinakamataas na awtoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Kung nagustuhan po ninyo ang bedyong ito, please subscribe, like, and share